Pambihira mga bayani sa perang papel, papalitan ng mga hayop. Naging hot issue ito kung bakit tatanggalin ng mga bayani sa ating mga perang papel. Kaya tutukan nyo ang video na to dahil bago pa lang lumabas ang polymer banknotes na ang mga portrait ay mga hayop ay nagpa-survey na ako kung pabor ba kayo o hindi napalitan ang mga portrait sa ating mga banknotes. At hindi lang yan, may iba pang mga katanungan na baka mga katanungan mo rin tungkol sa bagong polymer banknotes na lumalabas na ngayon sa kasalukuyan. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Naglalabasa na ang mga bagong polymer banknotes ngayong January 2025 na 1,000 piso, 500 piso, 100 piso at 50 piso. At kung inyong mapapansin mga kabarya, wala na ang mga mukha ng ating mga bayani na simula pa lang noong taong 2021 ay may mga sektor na tumututol dito, lalong-lalo na ang mga historian at mga kamag-anak ng mga bayani na nasa perang papel. Ang first reaction ko nga nung nalaman ko na papalitan na ang mga bayani sa perang papel ay napapatanong din ako, bakit kaya? At kung manunood ka at magbabasa sa panig ng mga tumututol at sa panig din ng BSP ay may kanya-kanya naman silang mga valid reasons. Kaya para malaman ko ang pulso ng ating mga kabarya ay nagpa-survey na ako tungkol dito, ang actual result ng aking survey. At hindi lang yan, marami rin kasing katanungan ng ating mga kabarya na bibigyan natin ng kasagutan. Ang resulta nga pala ay mga comment sa aking nakaraang video tungkol dito bago lumabas ang polymer banknotes last December 2024. Ang unang katanungan, pabor ka ba na palitan ng mga bayani ng mga hayop sa ating mga banknotes? Ang resulta, 82% pumapayag na okay lang sa kanila na palitan ang mga bayani sa ating mga banknotes. At 18% lang ang hindi pabor dito. Hindi ko nga rin nakalain na overwhelming pala natanggap ng ating mga kabarya ang pagbabago sa ating mga portrait sa banknotes. Ang karamihan na nagsabi na pabor sila ay dahil lang ipapalit naman ay mga endangered species na kailangan natin na pangalagaan at protektahan. At ang mga hindi naman pumapanig ayon sa kanila, ito raw ay politically motivated. Pero kung susuriin nyo ang unang labas na 1,000 piso, ay mahirap paniwalaan ang ganitong akusasyon. Dahil tingnan nyong mabuti, taong 2022, ang pumirmang Pangulo ay ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. At ang mga bagong labas naman, tulad nitong 2024, ang nakapirma ay si BBM. Yan lang naman ang aking opinyon. Ang pangalawa namang katanungan ay pabor ka ba na gawing plastic polymer ang nakagawian na perang papel? Ang lumabas naman na result, 89% ay pabor at 11% lamang ang hindi pabor. Mukhang naging effective ang infodrive ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang polymer banknotes ay smarter, cleaner, at stronger. And speaking of polymer banknotes, ay may espesyal lang ako na isa-shoutout. At mas maganda mga kabarya kung babasahin nyo ng buo ang kanyang sinabi. Dahil ito ay napaka-importante at napaka-informative. Shoutout sa iyo, Sir Dennis. Ito ang kanyang comment. Importante ito, basahin nyo na lang ng buo. Ang polymer banknotes daw ay unang na-develop sa Australia, sa University of Melbourne. Dahil ito sa talamak na pamimeke ng mga Australian dollars. Noong 1967, kaya nagka-idea ang isang propesor na si David Henry Solomon na isang polymer chemist na after 20 years of research and development, isipin nyo mga kabarya, from 1967 to 1988, ganyan kahaba ni research ang paggawa ng isang polymer banknotes. Ang kauna-unahang polymer banknotes ay ang 10 Australian dollar denomination. At sa ngayon, 50 na bansa na ang gumagamit nito. At ito ay tuloy-tuloy na dumadami sa kadahilanan nga na ito ay smarter, cleaner, at stronger. Ang paliwanag ng BSP tungkol dyan ay panoorin nyo na lang sa aking nakaraang content tungkol sa polymer banknotes. May mga katanungan din akong natanggap sa mga komento at marami pala ang nagtatanong tungkol dito na bakit wala daw ang 200 pesos o ang 200 piso. Ito ang kasagutan dyan.
Hindi kasama sa polymer bill ang 200 piso na denominasyon na itinigil ng BSP sa paggawa mula noong 2021 dahil sa madalang nitong paggamit. At meron ding nagtatanong kung bakit wala naman ng 20 piso. Ito naman ang kasagutan dyan. Kaya walang 20 piso sa polymer banknotes dahil ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines na ang 20 piso perang papel ang pinakaginagamit na denominasyon para sa araw-araw na transaksyon. At dahil dito, ito ay madaling nasisira sa sirkulasyon. Kaya ang 20 piso ngayon ay barya na at inuubos na lang ang 20 piso banknotes sa sirkulasyon. May mga nagkomento rin na inaakala nila na bawal tupiin ng polymer banknotes. Hindi ho bawal tupiin ang mga bagong polymer banknotes. Ayon nga sa Bangko Sentral ng Pilipinas na ang perang papel o polymer man ay maaari pa ring isirculate at tanggapin para sa pagbabayad. At dahil dito, dapat tanggapin sila ng mga retailer at bangko para sa pang-araw-araw na transaksyon. Nilinaw din ng BSP na maaari pa ring ilagay sa bifold o natutuping wallet ang mga bagong polymer banknotes. Kinakailangan lamang na ito'y panatilihing malinis at walang sira. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga suggestion. May nagsasuggest kasi na bakit wala raw ang mga buhaya. Ewan ko kung literal na buhaya ang kanilang tinutukoy. O ito ba ay may double meaning? At bakit nawala naman daw ang tarsier? Kung kayo nga pala mga kabarya ay may mga suggestion ay pwede naman kayong pumunta sa bsp.gov.ph. Ngayon mga kabarya, iiwanan ko kayo ng isang malupit na picture ng bagong polymer banknotes. Alam nyo ba na kahit mga kasamahan nating PWD o bulag ay maaaring malaman kung ang hawak ba nila na polymer banknotes ay 1,000, 500, 100 o 50 piso. Ito ay sa pamamagitan lamang ng kapa. Kahit ikaw mga kabarya, pwede mong subukan. Dahil sa upper left ng bagong polymer banknotes ay may mga naka-impose na dot at mararamdaman mo yan kapag kinapa mo. Sa 50 piso ay makakapa mo ang 2 dot. Sa 100 piso naman, ito ay merong 3 dot. Sa 500 piso naman, merong 4 na dot. At sa 1,000 piso, merong 5 dot. Gusto ko lamang sabihin mga kabarya na ang resulta ng survey ay ayon lamang sa aking ginawang survey. At kung hindi ka naman sang-ayon, ay pwede ka rin namang gumawa ng iyong survey. Malay mo, iba ang maging resulta. At bago magtapos ang ating kwentuhan, special shoutout sa kasamahan ko sa trabaho na si Ryan na dahil sa kanya nakumpleto ko ang aking polymer banknotes. At kung nagustuhan mo ang kwento, don't forget to like, share, and subscribe. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.